Isang mapagpalang umaga ulit mga kaamag kabuteros, mga followers and subscribers. Welcome again sa panibagong vlog, panibagong kaalaman na atin naman pong isi-share. No? So, dito ay ipapakita ko po yung mga greenhouse natin noong mga nakaraan, noong petsa Nobyembre Agis, no? November 10, noong tayo po ay nag-graph, no? Nag-practice po tayo ng grafting method, no? Isang paraan ng plant propagation or asexual propagation para ma-maintain po natin yung characteristic ng isang halaman or isang fruit-bearing trees. So, samahan niyo po ako, no? Ipapakita ko po yung mga greenhouse natin noong November 10 na mga kakao at saka mangga. Although hindi ho tayo perfect doon sa ginawa natin, pero meron naman po tayong nabuhay. Ika nga, practice makes perfect. Perfect. Okay? So, tara, samahan niyo po ako dito sa aking panibagong vlog, panibagong kaalaman sa paghahalaman. So, ito na po yung mga greenhouse natin, no, noong November 10. At makikita nyo na meron na siyang mga usbong na mga dahon, ano po, yung mga sanga. So, this is, ano na po, 20, ilan na po ba tayo? 24 days. Ano po, 24 days po siya, pero usually, no, 18 days, usually 18 days po meron na po dapat ganito, no? Yung usbong na yan, pag 18 days. Kaya nga, ang ginawa po natin ay, tinanggal po natin yung balot na plastic. Yan, kung mapapansin nyo, ay hanggang dito po yung tinanggal natin. Pero dito po, no, wag po natin tatanggalin muna yan hanggat hindi po malaki itong mga sanga o yung buhay na buhay. Kung mapapansin nyo, ay hindi pa pwedeng gagalawin, hindi pa pwede pong galawin itong dugtungan. So, hayaan muna natin siya ng kahit 1.5 buwan mula nung pagka-graft po natin. Or di 2 months, pwede po. No? So dito, tulad po nito, ayan, ito po, ayan. Tatanggalin natin para makausbong, no? Makausbong po yung ibang mga sanga dito. Dito sa nodes na yan, ay datanggalin na po natin yung balot, ano po, hanggang dito po lamang. Okay? So, bakit nga po pala binabalot? Binabalot po yan para hindi po ma-dehydrate, no? Yung sayon na idinugtong po natin. And then, maproteksyonan din po na huwag mabasa. Okay? Ayan, kung mapapansin nyo, ito po, oh, ayan. Ayan po, ayan. So, pagtanggal po natin yan ay lalaki na po yung mga suhi ba tawag dyan o yung mga umusbong na mga sanga. Yan po yung mga sanga. So hanggang dito na lamang po yung ating tatanggalin. So hayaan po na natin muna doon sa dugtungan dahil fresh na fresh pa po yan, hindi pa ho kumapit masyado. And then yung mga uusbong na sanga, kagaya po nito, tatanggalin po natin yan. Yan. Kumbaga, papatayin natin yung mga usbong na yan para dumiretso po yung nutrients dito sa idinugtong po natin na sayon. Okay po. Ayan. So, ito naman po yung na-dehydrate. Ano po? Kumbaga, ay may pag-asa pa po ito, no? Pangalawang ano po na ito isinave lang natin pala itong sayon na yan. So, ito po yung na-dehydrate. Yan po yung na-dehydrate. Kung mapapansin nyo, tuyo na siya. Ayan. So, na-dehydrate, medyo bata po yung sayon na dinugtong natin. At kung mapapansin nyo, nabulok na po yung sayon. So, ito ay wala na pong pag-asa. Pero yung rootstock natin, buhay pa po yan. Okay? Kasi may umuusbong pa po. So, gagawin natin dyan ay puputulin natin yan, hayaan natin siyang lumaki, magsanga, para mabuhay lang yung rootstock. Okay? At yung mga mangga, so ito pa, ano, ito pa po, no, kung mapapansin nyo, may mumusbong na rin ng konti. Ayan. So,
Dahan-dahan lang. Ayan. Para yung iba na nodes ay uusbong naman yung mga sanga. Ayan. Yan, meron na rin dito. Kung mapapansin nyo dito. So, ayan. Doon sa green-off po natin na mga kakao ay alam po, ano? Ito po, tulad nito, natuyo po ito. Ayan, natuyo. So, ito tuyo din, no? Natuyo rin. Pero kung titingnan nyo, may mga umuusbong, ano, na sanga. Yung rootstock. So, buhay na buhay yung rootstock natin. So, ang gagawin natin dyan, hayaan muna nating tumubo, lumaki, at dudugtungan natin ulit yan. Sayang yung rootstock at buhay na buhay pa naman. Yung mangga, ang mangga po ay, dun nga po tayo nag-failed, ano po, yung sa mangga. At papansinin nyo, yung mangga, ayan, mangga, puro tuyo po yung mga sayon na dinugtong natin. So, ito po yung ating tutuklasin. No, bakit po? Wala man lang lumusot na isang mangga na green-off natin. At sayang po yung sayon. Ang sayon po kasi niyan ay yung manggang Guimaras. So, yung pinakamatamis na mangga mula sa Guimaras. At meron din po tayong, ito nga po, yung inarking na the sweetest jackfruit, no? Yung ebyark na gawa ng Eastern Visayas Integrated and Agricultural College po doon sa Samar. So, ito po ngayon yung pinapalaganap dito sa Pilipinas, yung the sweetest jackfruit na dinevelop po ng Eastern Visayas Integrated and Agricultural College, EBIAC. Research, tama po ba? Yeah. Kayo na po bahala ron. Okay. From, ano po yun, sa Samar po ng na-develop yung the sweetest jackfruit. So, ang ano naman po dito, yung method ay inarking. Okay, inarking. So, itong sayon, ay itong rootstock ay idinugtong sa sanga. No? Hindi muna pinutol, half putol lang, no? Biniyak. Then, nung kumapit, saka pinutol doon sa sanga na pinagkuhanan nitong sayon na to. So, ang tawag doon po ay inarking, isang proseso ng plant propagation or asexual propagation. Dito naman, ito na po yung ating kalamanse. No? Ayan. So, it-runs for 2 days, 3 days. So, yan, nilalagay muna natin sa lilim para hindi po siya mamatay or mabigla sa paglipat natin sa plant container. So, ito naman po yung mga rambutan. So, alam nyo ba ang rambutan ay 70% lalaki. So, pinaka-the best para ma-maintain mo yung karakteristik ng isang rambutan or magiging babae siya, dapat po i-graft natin. So, okay, kukuha po tayo ng sayon doon sa tested na puno. Kung matamis, masarap o yung tinatawag na tuklapin, so doon po tayo kukuha at idudugtong po natin dito sa rootstock. Okay? So dalawa po ito, dapat isa lang. Okay? So marami po tayong mga ginagawang rootstock dito na mga fruit-bearing trees. Mangga, kakao, ito nga po yung jackfruit, then yung rambutan. Ito naman po ay ginagawa natin, no? Pinapractice lamang po natin yung paggawa or pagmarkot, paggrafting, and ano pa po ang proseso, budding. So, budding, hindi pa ho tayo nakapag-perform. So, antayin po natin yung mga halaman natin doon na kalamansi bago natin po lagyan ng buds. So, bakit nga po ba tayo nag-graft? Ang pag-grafting po kasi ay isang paraan para mapabilis yung pagbunga ng isang fruit-bearing trees. At saka para ma-maintain po yung karakteristik ng halaman. Kaya nga po meron tayong tinatawag na parent tree,
kukuha ka ng sayon, no? Kukuha ka ng sayon. Ito po tawag yan sayon, yung dinugtong natin. Kukuha ka ng sayon at idinugtong mo doon sa isang rootstock at gagawin mo naman yon. Ang tawag doon po ay foundation tree kung ikaw ay kukuha ng sayon doon. Ngayon, doon sa sayon naman, kukuha ka naman sayon doon sa foundation tree at idudugtong na mo naman sa isang rootstock. Ang tawag naman po doon ay sayon tree. Okay? So, ganun po ang mga term pagdating po sa mga grafting or plant propagation o sexual propagation. Ngayon po, sa mga gustong bumili po ng mga grafted seedlings or fruit-bearing trees, dapat po ay doon sa mga registered na nursery, no? Sila po kasi, pag ikaw ay registered sa Bureau of Land and Industry, ikaw ay meron ng foundation tree or mother tree, foundation tree or scion tree. Kasi po, doon ka kukuha, bilang ako na nursery operator, doon po ako kukuha ng mga sayon na idudugtong ko doon sa mga i-graph ko na mga fruit-bearing trees. Kasi po, kapag parent tree, ayan po ay sigurado na talagang tested yung bunga, kung ano po yung karakteristik ng halaman na yun or yung fruit-bearing trees, matamis, malaki, mabigat, or ano pa man yung mga karakteristik niya, ay makukuha natin kapag idudugtong natin po dito sa isang rootstock. Unlike pag galing sa seed, minsan po merong kagaya ng mangga, may maasim, may matamis, may maliit. Pero pag igagraph mo na o igagraph yung isang halaman o dudugtungan ng isang sayo na galing sa mga registered na mga fruit-bearing trees, registered po sa branch ng Bureau of Land Industry, meron sila po doon na nagse-certify ng mga fruit-bearing trees. At pag na-certify po yan, meron po yung certificate, no? Na binibigay, may kunting fee, at yun po ay ilalagay natin doon sa ating tanim na fruit-bearing trees. Yun po yung certificate na yun ay napakahalaga dahil certified na po yung puno. Doon ka na pwedeng kumuha ng sayon na pwede mong maibenta. Alam niyo po ba ito? Kung magkano? 60 pesos o hindi na yata minsan 80 na. Depende po sa mga nursery. At depende rin po sa variety. So, itong variety ng kakao natin ngayon ay UF18. So, ganun po ang plant propagation or yung asexual propagation kagaya ng grafting. So, sa susunod na mga video ko po ay mag-graft po tayo ng kakao. Kasi po, yung greenup ko nung mga nakaraan pa ay nag-fail po tayo. And yet, itong mga sumunod na greenup natin ay meron din namang failure, pero mas mataas yung porsyento na maganda po yung outcome. So, hanggang dito na lamang po, no? Abangan yung aking mga video ulit, no? Sa plant propagation. So, sa susunod, mag-graft po tayo. Antayin lang po natin yung ating kakao, yung sanga ng ating kakao na tumibay kasi medyo bata pa po, no? Yung sanga. Actually, yung kakao na kukuhanan natin ay greenup ko rin po, no? Ngayon, nagsanga, kailang medyo bata pa yung mga sanga. So, hindi pa ho pwedeng idugtong doon sa mga failed na rootstock natin. Dahil yung rootstock natin ay buhay pa naman po. So, hanggang dito na lamang po. Abangan po muli, no? Yung mga videos natin sa mga susunod na mga araw, linggo. At maraming salamat po sa pagsusubaybay sa aking mga videos. Lalo na po sa mga subscribers ko, sa mga followers ko, at sa mga kabuteros, mga kaamag. Salamat po sa inyo. And God bless everyone. Ang sabi ni Kuya J, tanim lang ng tanim para may abangang aanihin. Babu!